Happy New Year! Naku, unang araw na ng taon na pinakamagandang balita, may panibagong 364 days na baguhin ang financial life mo. Paano yan gagawin? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. January 1 na! Naku, may bago na tayong pag-asa at may mga bago na tayong bills na babayaran. Ano kaya ang 5 wise move na kailangan po nating gawin para tayo ay mag-umpisa ng tama? Number 1, create a money road map. Oo, this 2026 ha. Dapat ang natin, yung money road map natin, smart siya. Dapat parang telco. O ano smart? Specific, measurable, achievable, readable, and time-bound. Specific, magkano gusto mong ipunin? Measurable. O 60,000 ipon challenge. O pagkatapos niya, achievable. Pa 20-20 ka lang kahit na mag-umpisa. Readable, gamitin mo yung ipon box na ginawa ko. At syempre, time-bounded. Lagay mo start date at saka end date kung kailan ka nag-umpisa. Pangalawa, ang kailangan po natin this 2026, grow your income, not your gastos. Yes, taasan po natin ang ika nga, sweldo po natin. Paano tataasan sweldo kung di tataasan ng boss? Eh di mag-sideline ka. Side hustle, online selling, freelancing, weekend service. Ika, gamitin natin weekend para tayo kumita. 1 new income stream per year. Nako, equivalent yan financial growth. Pangatlo, i-automate po natin lahat. Auto-payment, auto-save, auto-invest. Ulitin natin ha. Auto-payment, auto-save, auto-invest. Di ba? Para wala ka ng stress. Pang-apat, gumawa tayo ng tinatawag na emergency fund at least 3 months, 3 buwan. Wag tayong bumili agad ng sasakyan, bumili ng motor. Emergency fund muna para pagdating ng emergency, meron sasalo po sa atin. And number 5, pinakamahalaga, ang gawin mo this 2026, matuto ka ng panibagong skill. Invest in yourself. Ngayon 2026, ang pinakamagandang investment, skill upgrade, learn AI tools, improve your communication, take short courses, attend trainings. Nako, para madagdagan ang iyong kita. You are just one skill away to double your income. So anong gagawin po natin this 2026 para gumanda ang taon natin? Gumawa ng malinaw na roadmap na smart. Dagdagan natin ang kita, hindi gastos. Pangatlo, i-automate na natin ang ipon, ang bayad. I-automate na natin ang pagbayad, ipon at pag-invest. Pang-apat, gumawa ng emergency fund. And last, invest in yourself. Yan ang 5 pillars ng wise ng wealth building. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Sa pagsalubong ng bagong taon, mga nasabuga ng paputok sunod-sunod na isinugod sa mga ospital. Sa Antipolo, tindahan ng paputok nagdulot pa ng sunog. Sa pagliwanag naman ng araw, makapal na smog bumungad sa ilang bahagi ng Metro Manila. Vice Mayor ng Dueñas, Iloilo na aksidenteng nabaril sa sarili, pumanaw na. Alert level sa Bulkang Mayon, itinaas. Aktibidad sa bulkan, dumalas pa ayon sa PHIVOLCS. At global pop sensation BTS, nagsama-sama sa live stream. Magbabalik na nga ba sila sa pag-perform? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, kasamang utang, kita. Mga baitian ng mga paligid sa Visayas at Mindanao. Nagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos na ang mga pagdiriwang, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng mga balita at mga dapat bantayan sa ating bansa. Kaya naman patuloy din ang pagtutok ng ating mobile journalists. Sa mga ospital, sunod-sunod ang itinakbo sa pagsalubong ng bagong taon. Magbibigay ng update si Kyla Macantan sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center at si Jazz Paredes sa East Avenue Medical Center.
Nakabantay din tayo sa mga kapatid nating nagsisimula ng mag-uwian. Magbabalita si Francis Rivera sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at si Arles de los Santos naman sa NAIA. Habang makikibonding naman sa mga kapatid nating pumapasyal sa Luneta, si Ivan Tarinque. Tulad ng nakagawian, naging maliwanag at maingay na sinalubong ng mga Pinoy ang bagong taon. Kabi-kabila ang fireworks display at meron pang mga street party. Magbabalita si Gary De Leon. Happy New Year! May pa-fireworks display sa Luneta Park sa pagsalubong sa 2026. Na-enjoy yan ng mga dumayong pamilya at magbabarkada. Meron pang ang galing sa probinsya, tulad ni Fatima na galing pa raw ng Marawi. Gusto ko ma-enjoy yung pamilya ko. At saka, iwas sa stress para panibagong buhay sa 2026. Hanggang alauna ng madaling araw lang bukas, kaya nagkumahog din sa pag-uwi ang mga bisita. Sa Tondo, Maynila, wanto-sawa ang selebrasyon. Tila may showdown pa ng street party ang kada barangay. Sobrang lungkot po ng New Year namin pag walang street party po. May pa-costume party pa. Bida ang mga bata na suot ang mga Disney anime at horror-inspired costumes. Pero agaw pansin ang buhaya costume na may hugot. Etong bahay naman, kakaiba ang dekorasyon na galing sa sapal ng nyog. Kaya pati ang mga dayo na first time mag-New Year sa Pinas, kasamang asawang Pinay, tuwang-tuwa. Maganda. Absolutely wonderful, amazing. So many, like such unique experience to have this like street party. Amazing. Love it. Very loud, but very good. I've always told him that it's more fun in the Philippines! Kahit na ipinagbabawal, may ilang nagsindi ng iligal na paputok. Kaya't maya't-maya ang pag-iikot ng mga truck ng bumbero para magbabala. Star-studded naman ang pagsalubong ng 2026 sa BGC Taguig. Hinaranan ni Dionela, DJ Monteverde at Casey Tandingan ang mga manonood. Nakipagrakrakan din ang OPM icons na parokya ni Edgar at maging ang Pinoy na si Apple the App. Headliner dito ang P-Pop Kings na SB19. Sa Makati naman, nag-perform ang bandang Cup of Joe. Nagbigay saya rin sina Eli Bondia, Juan Carlos, The Voice USA Champion, Sofronio Vasquez III, at Asian Phoenix, Morissette. Siyempre, merong bonggang fireworks display. 53 inmates sa Talisay City Jail ang pinalaya sa bisperas ng bagong taon matapos pagkalooban ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Sila yung inmates na nagpakita ng magandang asal at disiplina, kaya ang kanilang pamilya emosyonal sa pagsalubong sa kanila. Magpasalamat ako sa Ginoo, sir. Ang itabangan ko na release na itaw na akong anak, sir. Nga na namin magbagong tuwing sa balay. Sa Tagum City, Davao del Norte, nagliwanag ang langit sa fireworks display sa pagsalubong sa New Year. Meron ding libreng concert. May attraction din sa Tagum City Hall Ground na bida ang giant holiday tree na carnival-inspired. Ito rin ang pinakamataas sa buong bansa. Sa survey naman ng Social Weather Station o SWS, 89% ang nagsabing sasalubungin nila ang bagong taon ng may pag-asa. Ngayon lang uli yan naitala makalipas ang 16 na taon. 11% naman ang nagsabing may pangamba sila na sasalubungin ang 2026. Kapatid, para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Umabot sa higit 200 ang naitalang tinamaan ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Marami sa mga biktima na damay lang sa paputok ng iba. Magbabalita, Simon Gualvez. Sunod-sunod ang dating ng mga ambulansyang may dalang naputukan sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center pagsapit ng alas 12 ng hating gabi. Fire truck naman ang naghatid sa 17 anyos na lalaking ito mula Navotas na tinamaan sa mata ng pinapanood lamang na paputok. Duguan naman ang muka ng 13 anyos na lalaking ito habang ibinababa sa pedicab. Nanonood lang din siya ng tamaan ng paputok.
Ang ibang pasyente nawalan na ng malay habang binubuhat papasok sa emergency room. May mga pasyenteng aminadong sila ang nagpaputok na nakasugat sa kanila. Parang mabilis yatang sumabog. Pagkasindi po, mabilis yatang sumabog. So tumalsik at tinamaan siya sa paa. Bukod sa mga naputukan, dumarami rin ang kaso ng holiday heart syndrome na nauuwi sa stroke. Pwedeng dahilan yan ang sobra sa kain at inom ng alak. 4 na ang nasuwi sa ospital dahil dyan. Pag po ganito pong holiday po, lahat po gustong-gusto kumain, no? Napapabayaan po yung kanilang diet. So yan po yung isa sa mga reason po. Tapos syempre meron na silang comorbidities, meron na po silang hypertension, meron na po silang existing medical problem, tapos hindi pa po nababantayan yung pagkain nila. Sa Tondo Medical Center, mas marami rin ang kaso ng passive accident o nadamay lamang sa putukan kumpara sa pagsalubong sa 2025. Ang isang lalaki, kinilangang putulan ng paa matapos masabugan ng nadaanan niyang paputok. Meron ding 2 minor de edad na naka-admit matapos maputulan ng kamay at paa. Ang isa sa kanila ay 4 na taong gulang. Sa barangay 227 naman sa Nara Street, isang bahay ang hinagisan umano ng paputok. Nagulat po kami, may sumabog po na malakas. Nagiba po yung ano namin, yung plywood po, yung mga bintana. Natanggal po. Nadamay rin sa pagsabog ang linya ng tubig at isang tricycle. Iniimbestigahan pa kung sino ang naghagis ng paputok sa bahay. Sugatan sa baba at braso ang isang 61 anyos na barangay tanod sa Marilao, Bulacan. Rumoronda raw siya ng tamaan ng paputok. Habang sa may kawayan, nasugatan sa kamay ang isang lalaking nagpaputok ng kwitis. Sumabog at nagliparan ng mga panindang paputok ng mga nasunog na tindahan sa Sumulong Highway sa Antipolo. Bandang hating gabihan, kaya inakala ng ilan na bahagi ito ng fireworks display. Napahiyaw at napaiyak tuloy ang ilang tumatakbo palayo. Ayon sa mga rescuer, 11 ang nasugatan. Nag-umpisa ito sa fountain na sinindihan, tapos tumama dito sa unang tindahan hanggang sa nagkasunod-sunod na po yung Bigla na lang po may naligaw na fireworks doon na nagsimula ng sunog po. Hanggang sa kumalat na po siya. Nasa 15 pwesto ang natupok. Matapos sa mga pagdiriwang, makapal na smog naman ang bumungad sa ilang lugar sa Metro Manila kaninang umaga. Ito'y pinaghalong hamog at usok na mula sa mga paputok. Paalala ng mga otoridad, lalo sa mahihina ang baga, mag-face mask kapag lalabas. Mga kapatid, ako po si Mon Gualvez para sa 1PH. Umabot sa halos 70 ang naitalang firecracker-related injuries sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. May mga isinugod din sa ospital na hindi naman nabiktima ng paputok. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Kayla Makantan. Kayla, gaano karami yung mga isinugod nga dyan simula nang mag-umpisa ang putukan kagabi at ano yung pinakamatinding kaso? Cheryl, sa latest update ng JRRMMC, 67 ang naitalang fireworks-related injuries. 43 dito ang passive victims o yung mga nadamay at hindi nagpaputok pero naputukan. At 24 sa kanila ay menor de edad. Sa datos, may 2 kinailangang i-amputate kagabi at binabantayan ang lagay sa ngayon. Habang 23 naman ang active rito o mismong mga nagpaputok. Blast, burn at eye injury ang inabot ng karamihan. Cheryl. Ano naman yung ibang medical emergencies na idinulog dyan? Yes, Cheryl, pasado alas 8 na umaga kanina no, naabutan nating isinugod ang isang binata matapos ng mga mapuwing sa pulbura ng paputok. At alauna ng madaling araw pa raw ito nangyari pero hindi na bumuti ang kanyang lagay kaya nagpasya silang pumunta na late. May naabutan din tayong biktima naman, Cheryl, ng pamamaril saan tinamaan siya sa binti. Ayon sa kanyang kasamang kaanak, sa barracks nangyari ang insidente at katrabaho ng biktima na matagal ng kaalitan ang sospek. Sa ngayon, Cheryl, sunod-sunod ang pagdating ng mga ambulansya at pasyente rito, karamihan dahil sa road crash incidents at may mga senior din at ilang kapatid natin yung sinusugod dahil naman sa non-communicable diseases. Cheryl. Mayroong mga report ng nasabugan ng paputok pero maliit lang yung sugat kaya ayaw na nilang magpadala sa ospital. Ano ang payo ng doktor sa ganitong kaso?
Yes, para doon sa mga kapatid natin na nasugatan o natamaan, Cheryl, mas mainam na hugasan kaagad at siguraduhin na nakatakip, takpan eto nga sugat na ito at kung kaya daw naman na pumunta kaagad sa pagamutan, mas mainam na pumunta para nga masuri. Kasi baka yung iniisip natin na maliit lang, posibleng delikado pala. Kaya paalala din ng pamunuan doon sa mga kapatid natin na nagbabalak pa na magpaputok o bumili, legal o illegal man po itong gagamitin, lubhang delikado po talaga ang pagpapaputok. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Kayla Makantan. 14 na biktima ng paputok ang naitala sa East Avenue Medical Center. Kalahati nito naitala matapos ang putukan kagabi. Para sa update live na magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, anong klaseng injuries yung naitala naman dyan sa East Avenue Medical Center? At may mga naputulan ba sa kanila? Cheryl, as of 8 a.m. nga kanina, 14 yung naitalang kaso ng biktima ng puputok dito sa East Avenue Medical Center. 7 dito ay minor de edad at ang pinakabata ay isang 4 na taong gulang na batang babae na nakaranas ng pagkabingi o hearing loss matapos makarinig ng malakas na tunog ng paputok. Karamihan ng mga naitalang kaso ay minor injuries lamang gaya ng corneal abrasion o natalsikan ng paputok na nagdulot ng burns o superficial injuries. Ngunit ang bilang ng mga kaso, Cheryl, mas mababa daw kumpara last year ng kaparehong panahon na nasa 38 lamang, nasa 38 yung bilang. May isa ring kaso ng gunshot wound, ngunit inaalam pa ng kapulisan kung kaso ba ito ng ligaw na bala. Pero bukod dito, Cheryl, may isa tayong naitala na naputulan ng bahagi ng daliri. Pero bago pa ito sumapit ang bagong taon, kaya nakauwi na rin ang biktima sa kanyang tahanan, Cheryl. Gaano ulit karami mula doon sa 38 nga ba? Ay, 18. 18 na bilang ang mga bata? Cheryl, yung bilang ng ating mga kaso ngayon is 14 at ang kalahati nun ay mga bata. So 7 yung minor de edad dito, Cheryl. At bukod sa mga naputukan, may iba pa bang medical emergencies na isinugod dyan, kagaya ng stroke or heart attack? Cheryl, meron din tayong mga isinugod dito ng mga non-communicable diseases gaya nga ng stroke. At ang bilang ngayon ay nasa 86 na yung isinugod. At meron din tayong naisugod dito na 8 bronchial asthma dahil din nga sa usok ng paputok. No? At meron din tayong mga isinugod dito, Cheryl, na trauma cases na dahil sa pagkalasing o dahil sa alak. At 38 dyan ay naging sanhi ng vehicular accident, Cheryl. Kumusta rin yung ating mga frontliners dyan? Hanggang kailan sila mananatiling naka-code white? Cheryl, nakapanayam natin kanina yung EAMC. At ayon sa kanila ay baka daw kasi mamayang hapon o sa mga susunod na oras ay meron pa nga dumating na mga biktima dahil historically sa mga nagdaang taon meron daw kasing mga biktima na kahit gabi or ng madaling araw na putukan ay ngayong umaga or bandang hapon pa nagpapakonsulta dito sa doktor. Kaya naka-high alert ang mga ospital, particular na rin tong EAMC. Kaya naman ang kanilang abiso ay hanggang January 5 sila naka-code white dito, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Samantala, pumanaw na si Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan matapos aksidenteng mabaril ang kanyang sarili. Base sa investigasyon, nilagay ni Lamasan ang 9mm pistol sa kanyang bag nang bigla itong pumutok. Tinamaan ng bala sa tiyan ang vice-alkalde. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital para operahan pero binawian din ng buhay. Isinailalim sa ballistic examination ang kanyang baril. Sa ibang balita, itinaas na sa level 2 ang alert status ng Bulkang Mayon sa Albay. Paliwanag ng PHIVOLCS dahil yan sa tinatawag na shallow magmatic processes o patuloy na paggalaw ng magma sa Mayon. Kahapon lang, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 47 rockfall o pagguho ng mga bato sa paligid ng bulkan. Namamaga rin daw ang bahagi ng Mayon, senyales na may paggalaw ng magma sa ilalim. Dahil dito, pinag-iingat ang mga residente malapit sa bulkan at pinagbabawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Samantala, bukod sa fireworks-related incidents, binabantayan din ng mga otoridad ngayong pagsalubong ng bagong taon ang mga kaso ng indiscriminate firing.
Batay sa datos ng PNP-NCRPO, mula Disyembre 1 hanggang 31, siyam na kaso ng indiscriminate firing ang naitala sa buong National Capital Region. Mas mababa ito kumpara sa 16 na kaso noong taong 2024. Kaugnay niyan, makakausap natin si Police Major Hazel Asilo, ang PIO Chief ng NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Happy New Year po! Happy New Year po, Ma'am Cheryl, and magandang tanghali po. Major, nabanggit po ninyo sa nasyam na kaso na ng indiscriminate firing ang naitala nga po mula December 1 hanggang January 31. Maaari nyo bang idetalye ang mga kasong ito po? Dati po sa ating mga ulat, ang karaniwang mga indiscriminate firing po na ito ay nangyayari sa mga areas po na residential areas or mga pampublikong lugar. Dito po sa siyam na ito, isa lamang po dito yung ating naitala na kagagawa ng isang uniform personnel, and the rest po ay mga civilian po, yung mga nagpaputok ng kanilang mga baril. Nakasuhan na rin naman po sila for alleged discharge of firearm. Ganun din po merong ikinaso regarding sa paghahawak ng hindi po lisensyadong baril. Ito po bang mga ito rin ay may mga nabiktima? So far po wala naman po naitalang biktima ito ating mga indiscriminate firing. Meron din po mga nagreklamo kasi yung pong ating pulis na nagpaputok ay meron po tayong mga complainants na 3 minor, kaya po kaatribut po nung kanyang kasong kinakaharap ay meron din pong kasamang grave threat in relation to RA 7610 dahil nagkaroon po ng trauma at takot yung mga bata. Ano ho ba ang kwento? Kasi dapat, lalo na kung ikaw uniformed, hindi ito dapat ginagawa. Pero ano daw ho ba ang kwento? Lasing? Ayon po sa salaysay ng ating mga biktima, nagalit daw po yung pulis dahil sila po, naingayan po yung pulis dahil sila ay nagpapaputok ng mga firecrackers malapit po din sa tahanan nung ating suspect, kaya po lumabas siya, tinakot niya yung mga biktima dahil nainis at naiingayan nga po doon sa kanilang ginagawang pagpapaputok. May mga natukoy po ba tayong lugar o nakita sa NCR kung saan mas madalas na nangyayari ang ganitong insidente? Or talagang kalat-kalat din po itong siyam na insidenteng ito? Sa records po natin, nangyari po ito mga indiscriminate firing incidents sa Manila, Caloocan, Navotas at Tondo. Ganon din yung isolated cases natin sa Quezon City at Parañaque. Wala naman pong specific na lugar, kalat-kalat po itong mga areas na to. So hindi po natin masasabi na prevalent po or marami pong mga nagpapaputok ng baril sa isang specific na syudad. Major Asilo, lahat po itong siyam na ito ay may pagkakakilanlan na at nasampahan or sasampahan na po ng kaso? Sa mga kaso pong ito, lahat po ay may pagkakakilanlan at nasampahan na po sila ng kaso. Kung hindi man po ng kasong discharge of firearm, alarms and scandal, illegal possession of firearms, at syempre po, wala na yung pong isa na ating isinampa, although hindi siya totally indiscriminate firing dahil ito po ay dahil ng isang gunfight or meron po nagbabaril na isinampahan na rin po ng kasong homicide. Ano po ang mensahe ng NCRPO sa mga may hawak ng baril, lalo na't lisensyado pala, kaugnay ng responsableng pagmamay-ari at paggamit po ng firearms? Sa mga kababayan po natin, lalo po yung may mga, although licensed na baril, hindi po ito karapatan. Hindi po ang lisensya hindi po nagbibigay ng karapatan sa inyo na magpaputok ng walang habas o ng walang dahilan. Yan po ay kailangan po meron din po kayong disiplina at may privilege po ang binigay sa inyo na pwede pong bawiin sa inyo anytime. Kung kaya po dapat po tayo ay maging disiplinado at syempre po nandun po yung ating pagiging responsableng mga gun owners. Sa kabuuan po, kamusta ang assessment po ninyo ng PNP sa nagdaang holiday season? Sa atin po namang pagtataya, naging generally peaceful naman po ang ating pagsalubong sa bagong taon. Ganun din po sa ating mga nagdaang mga araw. So wala po tayo naging problema hanggang sa ating
pag-e-end po ng 2025. Sinalubong naman po natin ang 2026 ng maayos. Kumbaga, ang peace and order po natin dito sa NCR ay manageable po. Pero ma'am, bukod po sa indiscriminate firing, kumusta po yung datos naman ng iba pang krimen tulad ng robbery, theft at iba pang street crimes ngayong holiday season? Wala naman po tayong naitalang pagtaas sa krimen. Sa katunayan po, bumaba po yung ating index crime ng 24%. Kumpara po sa nung Disyembre ng nakaraang taon, halos lahat po ng krimen natin ay nagpakita ng pagbaba. Kabilang po yung murder, homicide, rape, robbery, theft at carnapping. Ito po ay dahil na rin po sa ating maayos at kontroladong peace and order situation dito po sa Metro Manila. Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, PIO Chief ng NCRPO. Susunod, sisilipin natin ang pagsalubong ng ibang mga bansa sa bagong taon. At ito, usap-usapan, OPM singer Zach Tabudlo nagpabango sa gitna ng New Year concert. Bakit kaya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Masaya at makulay din na sinalubong ang 2026 sa iba't ibang panig ng mundo. Sa New Zealand, na isa sa mga bansang unang nagdiwang ng New Year, bida ang 3,500 shots ng fireworks. Inilunsad yan mula sa ibabaw ng mahigit 1,000 talampakang Sky Tower at tumagal ng 5 minuto. Sa Australia, may pa-waterfall effect na bumabagsak mula sa Sydney Harbour Bridge ang fireworks display. May pyrotechnic shots ding inihugis sa mga hayop at halamang makikita lamang sa kanilang bansa. Pinaigting naman ang seguridad matapos ang mass shooting sa Bondi Beach kamakailan. Libo-libong South Koreans naman ang nakilahok sa tradisyonal na pagpapatunog ng kampana sa Seoul. Simbolo raw ito ng pagpapalayas sa malas at pagsalubong sa bagong taon ng mapayapa at masagana. Sa Taiwan naman, engrandeng fireworks display ang ginawa sa sikat na Taipei 101 Tower. Sa Vatican, pinasalamatan ni Pope Leo XVI ang mga nagtrabaho para salubungin ang pilgrims nitong Jubilee Year 2025. Marami raw nangyari sa nagdaang taon, ang iba masaya at meron ding malungkot, gaya ng pagpanaw ni Pope Francis at ng mga gyera. Kaya sa year-end service, mensahe ng Santo Papa, suriin ang sariling konsensya, humingi ng tawad at ipaubaya ang paglalakbay sa habag ng Diyos. Samantala, may mga kapatid tayong nagpunta pa rin sa Luneta para sa update magbabalita live si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Marami ka bang nakitang mga kababayan natin dyan na mamasyal? Cheryl, simula nga kaninang umaga, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga kapatid natin at na dito sa Luneta sumalubong ng bagong taon. Currently nga, ganito yung sitwasyon dito sa loob ng parke. No? Makikita natin maraming mga tao na nandito at makikita naman natin kanya-kanya silang diskarte. No? Yung ilan, may mga dalang banig or mga sapin, no? Kung saan naman dyan sila umuupo. Paglipat naman natin dito ng konti, may kita naman natin na yung ilang mga kabataan, no, yung ilang mga bata, may mga dalang mga laruan at mga kung ano-ano pa, no, para nga magkaroon naman sila ng activities dito sa loob ng parke, no, Cheryl. Yung ilang mga kapatid naman natin, nandito at talagang nagmatambay, nagre-relax, nagbag-bonding kasama yung kanilang mga pamilya. Lapit tayo dito, sir. Sir, good morning, sir. Ivan Tarinque from One Balita Pilipinas. Baka pwede kayo, sir, ma-interview saglit lang. Okay. So, sir, kamusta naman po yung pagpunta niyo po dito ngayong araw at bakit po kayo dito nag-celebrate po ng bagong taon? Ayos lang po. Ayos lang. Opo. Kamusta, sir? Yung, may mga baon ba tayo, sir? Ano yung mga baon natin dyan, sir?
Mga pagkain, sir. Opo. Ano yung mga klaseng pagkain yung dala natin dyan, sir? Biko Pansit, sir. Biko Pansit. Ano to, sir? Ito na yung tanghalian nyo ngayong araw. Merienda lang. Tapos ano to, sir? Siyempre, ito na yung hinandaan nyo kagabi na dinala nyo dito, sir. Ah, mataya. Yung sir, kamusta naman? Masaya naman po ba na sama-sama kayo pamilya dito sa loob? Siyempre. Happy New Year. Okay. Sir, maraming salamat, sir. Ha? Maraming salamat. Cheryl, iilan lang yan doon sa mga pamilyang nakausap natin dito, no? Dito sa loob ng parke, kung saan ngayon ilan talaga, talagang dumayo pa kung papunta dito sa Luneta, no? Na nakausap natin, galing pang Nueva Ecija, lumusan, papunta dito sa Luneta para lang talaga ma-experience nga yung bagong taon dito sa Metro Manila. Cheryl? Pagdating naman sa kalat, hindi ba naging makalat dyan na galing sa mga bumisita at nag-picnic? Cheryl, yun nga yung pinapaalala ng park officials, no, na kahit na may mga naglilinis sa loob ng parke, klego pa rin yung pinapatupad nilang paglilinis dito sa loob ng parke. No? So ibig sabihin, yung mga kapatid natin may mga dalang basura or mga naging basura na, kailangan bitbitin yan at itapon yan at ilagay yan doon sa mga proper na lagayan. No? Pero so far, kanina Cheryl, doon sa ating pag-iikot, mukhang malinis naman yung buong parke, no? Simula ngayon kagabi, matapos nga yung fireworks display at yung event kagabi, sinara yung park at talagang naglinis muna para ngayong umaga, fresh na fresh yung mga matatambayan at walang mga kalat na makikita yung mga kapatid nating pupunta at magre-relax dito sa Luneta. Cheryl? Ano ang paalala ng pamunuan ng parke at hanggang anong oras ito bukas sa publiko? Cheryl, paalala ng mga park officials, no, na pinagbabawal yung paggamit ng sigarilyo at pag-inom ng alak dito sa loob ng parke. No? Doon sa mga kapatid naman natin na magdadala ng mga sapin, ipinagbabawal yung paggamit ng mga plastic na sapin, yung mga tarpaulin, bawal yan. Kailangan cloth lang at bawal din yung pagtatayo ng tent. No? Pero bukod dyan, no, Cheryl, yung parke naman na to, back to regular operations na sila. No? So bukas yung parke, 5 a.m. hanggang 10 p.m. dahil kahapon nga nagkaroon ng onting event, umabot sa 1 a.m. No? Pero ngayon, 10 p.m. sarado na yung parke. Cheryl? Maraming salamat at Happy New Year sa inyo dyan. Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, pinayagan daw muna ang ilang bus drivers na mag-celebrate ng New Year. Para sa update, magbabalita naman live si Mobile Journal, Francis Cervera. Francis, hindi naman ba magkukulang ang mga bus dyan? Cheryl, tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa PITX. Pero hindi nga gaya nitong mga nakaraang araw, lalong-lalo na nung Pasko na talagang dagsa at siksikan. Ngayon halos magpatintero na tayo dito sa luwag ng spasyo dito sa terminal at marami pang mga bakanting upuan dito. At Cheryl, doon nga sa tanong mo ay may mga ilang bus company na ngayon na hindi muna bumayahe dahil nga yung mga bus driver nila talagang nagsiuwian daw muna at nag-celebrate nga nitong New Year. Pero yung mga pasahero na nandito, Cheryl, sila yung mga pasahero na nagbakasyon dito sa Maynila at uuwi na sa kanilang probinsya. Isa nga dito si Ma'am. Ma'am, ano lang po kayo? Ma'am, ngayon lang po kayo pabiyahe, no? At bakit po ngayon nyo po napiling bumiyahe? Para po kasi yung pagtila po yung tao. Hindi naman kayo nahirapan makakuha ng mga ticket or ng scheduled trip? Hindi naman po. Hindi naman. Nag-walk-in ba kayo or nagpa-reserve? Nagpa-reserve po. Anong oras po ang biyahe nyo? Alauna po. Alauna. Okay. Sige ma'am, thank you po. Thank you po. Ingat po sa biyahe. So Cheryl, isa lamang yan sa mga kapatid natin na nag-iintay din ng mga biyahe dito, no, papuntang Bicol. At yung mga papunta naman na Maynila o yung magsisibalikan na mga kapatid natin from Manila or from sa mga kanilang mga provinces at pabalik dito sa Manila ay ina-expect nga nila na ang dating niyan mula bukas hanggang sa weekend. Cheryl? Ano-anong mga available na biyahe ngayon ng bus dyan sa PTEX? Cheryl, may mga
available pa naman yung mga biyahe gaya na ito sa papuntang Bicol, at maaari pa kayo mag-walk-in. Marami pa raw mga ticket at slot. Pero meron ding mga biyahe pa Batangas at Laguna. Medyo kulang nga lang ang biyahe nila, pero inaasahan nga na medyo late ang dating ng mga kanilang mga bus, pero handa naman silang i-accommodate yung mga pasahero. Kaya nga yung ibang mga pasahero yung mga ibang pasahero na nagtatanong ng biyahe pero wala pang dating yung mga bus ay nire-refer nila sa ibang terminal muna pumunta para nga ma-accommodate itong mga pasahero na gusto nang bumiyahe sa mga oras na to. Kahit kaninang umaga, Cheryl, marami tayong mga nakikita doon sa mga ticketing booth na nagtatanong kung may biyahe ba papuntang Mindoro, papuntang mga Visayas o Mindanao. Ngayon, halos wala na dito. Kaya nire-refer sila sa ibang terminal. Pero ngayon, Cheryl, yung mga Quezon Province, yung mga biyahe papuntang Quezon Province ay available pa naman hanggang ngayon. Cheryl? Maraming salamat at Happy New Year, Mobile Journal Francis Rivera. Sa Ninoy Aquino International Airport, dumami ang mga pasaherong OFW. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, manigong bagong taon sa lahat ng ating mga kapatid. No? Alam mo, mula kaninang umaga, nandito na tayo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, kung saan nga halo-halong emosyon ang ating nakikita rito. No? May ilan ng mga emosyonal na yumayakap sa kanilang mga mahal sa buhay na muling lalabas ng bansa para magtrabaho. Sa ibang bansa, may ilan naman nagagalak dahil dumating ang kanilang mga mahal sa buhay na ilang taon din nilang hindi nakasama upang magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Pero Cheryl, marami dito sa ating mga kapatid na maagang nagtungo dito sa NAIA. May mga alas 7 pa lamang nandito na mula Pampanga, Nueva Ecija at iba pang mga karatig na lugar ng Kamaynilaan para nga raw hindi malate sa kanilang mga flight. Alas 8, alas 9, nandito na sila. Pero ang kanilang mga flight alas 4 at alas 5 pa ng hapon. Ayon sa kanila, ayaw daw nilang ma-stuck sa traffic, at gusto daw nila na talagang makapag-check-in na ng maaga nang sa gayon ay hindi nga magkaroon ng anumang aberya sa kanilang pagbalik sa kanilang mga bansang pinagtatrabahuhan. May ilan tayong nakausap dito, Cheryl, 5 taon na mula nung huling nagdiwang ng Pasko dito at naisipan nga na umuwi dahil yung promo daw ng ticket mula UAE at Abu Dhabi nasa 50,000. Sa lagay na yun, promo na daw yun, kaya naman nag-take advantage na sila. Pero Cheryl, syempre, bilang paghahanda nga sa pagdating ng ating mga kapatid na OFW, marami dito yung dumadating pa rin, Cheryl. Tingnan mo dito, talagang sunod-sunod pa din, Pero hindi kailangan mag-alala, Cheryl, dahil meron ditong OFW lounge, na ito ay ino-operate ng OWA at DMW kung saan maaaring makalibre ang ating mga OFW ng pagkain, inumin at pahinga. 24/7 ito, Cheryl, at pwedeng pumasok. Kailangan lamang na ipresenta ang iyong valid passport, valid na OEC at valid na airline ticket. And then pwede ka nang pumasok agad dito, Cheryl, at mag-chill hanggang umabot nga ang iyong flight kahit hapon pa yan. Wala lang talaga tayong access dun, Cheryl, But since we covered dito sa NAIA, talagang tuloy-tuloy, at napakalaking tulong daw ng lounge na ito para sa kanila. Dito, Cheryl, sa area na to, dire-diretso yung pagpasok ng mga kapatid natin para mag-check-in. Dito nagaganap yung yakapan at iyakan ng ating mga kapatid para nga pumasok na doon at mag-check-in ng kanilang mga baggage. So far, banayad naman yung pagdating ng mga kapatid natin dito at wala pang naire-report na untoward incident. Arles, may datos na ba kung gaano karaming pasahero nga ang naserbisyohan dyan sa NAIA nitong holiday season? Cheryl, mula December 20, 2025 hanggang December 31, 2025 ay umabot na sa 1,940,625 na mga pasahero ng international at domestic travels ang naserbisyohan na ng NAIA. Pero maaari pa raw na tumaas yan sa paparating pang mga araw dahil inaasahan na abot ng 2.55 million passengers ang i-accommodate ng buong terminal ng NAIA nitong holiday season. Cheryl. Kumusta rin yung mga flights? Kung ikukumpara natin bago magpasko at bago magbagong taon, I'm sure mas marami noon. Di hamak na mas tama lang yung bilang o yung tao dyan sa NAIA. Pero wala ba namang mga delayed flights?
So for Cheryl, ayon sa NAIA, wala pa naman daw na i-report na delayed flights or canceled flights at tuloy-tuloy talaga yung pagdating ng mga eroplano dito. Nakikita rin natin yung schedule dito real-time ng mga eroplano na nag-land na so far. Yung karamihan ay on time, yung iba naman ay paparating pa lamang, then plotted din naman accordingly yung oras na mga dating nito. Tinanong din natin, syempre Cheryl, yung experience itong mga kasama nating OFW dito sa likuran, dahil nga itong NAIA ay nasa bagong pamamalakad na ng new NAIA Infrastructure Corporation, at ayon sa kanila kahit papaano daw guminhawa yung kanilang pagdating at pag-alis dito sa NAIA, dahil meron na rin ilang mga establishmento at mga lounges gaya nitong OFW lounges na pwede na nilang maggamit, makainan, mapagpahingahan at pagpalipasan ng oras habang naghihintay ng kanilang mga flight. Cheryl. Arles, meron pa naman tayong oras. Baka may ilan tayong mga kapatid dyan na pwedeng makausap, kumustahin mo, baka may pa-shout out kahit na nasa Okay na po, news, makausap di ba? kayo? Quick lang po. Sige Cheryl, ito mangi-store ba tayo? Real time. Magandang umaga po. At tanghali po. Ako po si Arles mula sa One Balita Pilipinas. Saan po kayo papunta or nagatid po ba kayo ng mga kamag-anak? Actually, naghatid kami. Ang flight ko ay January 10 pa, pero yung aking bayaw ay ngayong 4:30 puntang Bahrain. So OFW din po kayo. Pang ilang uwi nyo na po ito ng Pasko? Or pang... Unang uwi ko ng Pasko kasi hindi ako nakaka-uwi ng Pasko. Ngayon lang ulit ako nakauwi ng Pasko. Ano pong pakiramdam na kasamang pamilya nyo mag-celebrate ng Pasko? Sobrang saya. Sobrang saya. Sobrang saya kasi after 2 years na hindi ako nagpapasko sa Pinas. Looking forward po ba sa mas maraming Pasko with family, and anong wish nyo this 2026? Good health, at sana ay ang aking mga anak pagbalik ko doon ay pagbalik ko dito ay nakatapos na ng pag-aaral. Yun lang yung wish ko sa 2026, na magpatuloy ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral, at ang aking mga magulang ay pag-uwi ko ay ganun pa rin kalakas. Pwede po shoutout ang inyong mga anak at mga kapamilya, kapatid. Hello sa mga taga Batangas City, sa aking anak, si Cyrus at si Kim. Andito kami sa Terminal 3 at hinahatid ko kasi aking bayo papuntang Bahrain. Okay, thank you po. Maraming salamat po. So yan Cheryl, kasama lamang sila sa ilan sa ating mga kapatid na mula kanina nandito na talaga sa NAIA at naghahatid, nagsusundo ng kanilang mga kapatid, kapamilya, kamag-anak at mahal sa buhay para nga mas gawing either espesyal ang bagong taon o syempre magdiwang ng paparating pang mga biyaya sa bagong taong 2026. Cheryl. Alright, maraming salamat and Happy New Year, Mobile Journal Arles de los Santos. Susunod, global pop sensation BTS nagsama-sama sa live stream. Magbabalik na nga ba sila sa pag-perform? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Nanawagan ng malasakit sa kapwa at pagkakaisa si Pangulong Bongbong Marcos ngayong bagong taon. Sa kanyang New Year's message, binigyan diin ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit at paglilingkod sa kapwa para sa ikauunlad ng lahat. Wala raw dapat tuwang ang pansariling interes lamang. Ipinunto rin ng Pangulo na dapat magkaisa ang sambayanan para maipakita ang likas nating talino at mga talento. Una nang sinabi ng Malacanang nasa palasyo sinalubong ni PBBM ang bagong taon kasama ang First Family. Abala raw kasi ang Pangulo sa pagbusisi sa 2026 proposed budget na nakatakdang pirmahan ngayong buwan. Isang baby boy at isang baby girl. Sila ang dalawang New Year o new babies na isinilang sa Fabella Hospital nang magpalit ng taon kanina. Para bigyan ng mga balita, Mobile Journal, Denise Valdez-Sancho. Sabay sa pagsalubong sa bagong taon ang pagsilang sa New Year babies sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Pagpata kasi ng 12:00 ng hating gabi, habang nagpapalit ang taon, ipinanganak ang not just one, but 2 new babies na isang baby boy at isang baby girl. Sulit ang pagod para kay second-time mom Sally Alburo kahit na napaaga ang panganganak kay Baby Yuri. Parang hindi ko na po kakayanin.
Masakit kasi sobra eh. Pero nung lumabas na, nawala po yung sakit ng nararamdaman ko. Naging kapalit po, masaya. At si Daddy, abot langit ang ngiti nang makita si baby boy. Nagulat po ako, sinakto na talaga 31, bagong taon. Masaya po. Kasi nanganak na yung misis ko, ilang araw na kami dito eh. Totally po, 28, 27, 28, mga ganun po ako dito eh. Nag-New Year na ako dito. Kanina umiiyak na ako sa baba. Yung pala, surprise na yung mangyayari sa amin. Pasado 9:00 ng gabi naman nang maabutan namin ang first-time mom na si Jeneline Dalen sa emergency room. Humihilab at dinudugo na raw kasi siya, pero di niya akalain na New Year baby na rin pala ang baby girl niyang si Zamara. Sobrang saya po. Sana healthy po siya hanggang sa paglaki niya. 25 ang kabuang bilang ng naging deliveries sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital paglampas ng 12:00 kanina. Kasama na dyan si Baby Yuri at Baby Zamara na parehong normal ang naging delivery. Actually, the hospital are amazed because previous years, we just have one. We have one New Year babies, but now since they have two, so we were surprised that we have two New Year babies. For the previous years, isa lang ang New Year babies namin. Mga kapatid, Mobile Journal Denise Valdesancha po hatid ang mukha ng balita. Wala mga kapatid, Happy New Year sa inyo. Eto na, umpisahan natin ang mga chika natin, di ba? Sa isang pabuenas mula sa Bangtan Boys, ang BTS. At eto pa si Ashton Olviga, ha? May pagdinilay-nilay sa kanyang naging 2025. Yan at ang iba pa sa report na ito. Reunited ang mga miyembro ng BTS sa bahay ni RM. Sa kanilang live, bumati sila ng Happy New Year sa fans. Nagbigay rin sila riyan ng kanilang life update. Puring-puri si Ashton Olviga na mga nakasama niya sa MMFF entry na Manila's Finest. Nag-post kasi si Ashton ng appreciation sa mga nagtiwala sa kanya. Agad naman niyang dinumog ng fans at kanyang co-actors. Singa ni Rica Peralejo, may bright future si Ash. Nitong 2025 din inilabas ang debut film ni Ash kasama si Andres Mulak na Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Sila ang love team ng hit series na Ang Mutya ng Section E. May sagot ang OPM singer na si Zach Tabudlo sa mga aligasyong amoy maasim siya. Sa gitna ng kanyang performance sa isang near-end concert sa Marikina, nag-spray siya ng pabango sa buong katawan. Yan ay bago raw siya bumaba ng stage para makidumog sa fans. Unang kumalat online ang body odor issue matapos ang isang concert. Ipinagkibit balikat ito ng singer, lalo't normal na raw ang bashing sa showbiz. Mga kapatid, eto na ha. Siyempre by Monday, January 5, o diba? Bago na po yung line-up ng weekday programs ng Kapatid Network. At siyempre starting din this weekend, meron na pong bagong block ang TV5 Kapatid Network. So antabayaran niyo yan sa lahat ng social media pages kung ano yung final. Pero huwag kayong mag-alala kasi in 3 weeks and starting Feb onwards, maraming mga bagong show ang aabangan siyempre sa Kapatid Network. Kabilang na nga dyan yung mga pinaghahandaan nating Artista Academy kung saan napakadami po mga kapatid natin ang pumila in hopes na maging next superstar. Kasama dyan si Julia Barreto, si Zian Lim. Hindi lang po yan, ang Project Loki ni Dylan Minor, malapit na rin po mapanood finally at sa TV5 po yan mapapanood. Bukod dyan, syempre, ongoing na po, talagang pinaghahandaan na nila in production na ang A Secret in Prague ni Enrique Hill at ni Blythe, ni Andrea Brillantes. And of course, besides that, yung The Good Doctor, tuloy-tuloy na rin po sila na in production, maging ang My Best Friend Eman. Ilan lang po sila sa mga dapat abangan ng mga programa sa TV5. Ang The Good Doctor, Inigo Pascual is there. Of course, ang pagbabalik telebisyon ni Dabar Cats or pagbabalik drama ni Dabar Cats, Ryan Agoncillo. Bukod pa po sa kanya, syempre nandun din po si Maylene Dizon. Talaga napakabigat po ng casting nito. Si Sue Ramirez nandun din po. At syempre, speaking of Sue, ang The Kingdom, January 8, magkakaroon na po tayo ng story conference dito sa inaabangang show na ito ni Piolo Pascual at ni Bossing, syempre si Bossing Vic Soto yung sa movie, pero si Derek Ramsey magbabalik po as a kontrabida sa series version nito. But for now, I'm sure number 1 pa rin po at matatag na matatag sa Netflix ang The Kingdom.
na 2024 entry syempre ng MQuest Ventures, ng APT Entertainment at MZ TV production ni Bossing Vic Soto. So, i-binge nyo na po yan dahil magbubukas na ang mundo ng The Kingdom further. Sa prime time slot po yan ng TV5. At bibigay namin syempre dito sa One Balita Pilipinas, lalo pa lahat ng latest para sa inyo pagdating sa mga paborito nyong artista. Dahil napakadami nating comment na natatanggap sa ating mga viewers, 'di ba? Kung what will be next sa ating sa ating lineup dito. Well, siksik liglig siya at meron na rin tayong syempre Kapatid Channel dito po sa Signal mismo, ang Kapatid Channel 15, kung saan mapapanood nyo ang ilang curated list ng mga favorite kapatid shows ninyo. So it's just becoming a bigger universe for the whole Kapatid Network. So, very exciting 2026 indeed, Cheryl, di ba? Exciting, hindi lamang para sa atin dito sa Kapatid Network, pero hatid natin yan para sa ating mga manonood, di ba? Yes. Kaya antabayanan niyo po yan. Frontline, hahaba ang time slot, I heard, sa Monday. Yes, mga kapatid. Actually, starting tomorrow. Wow! Oo, mga kapatid. So, tutukan nyo po yan. Of course, magsisimula yan sa una sa lahat kasama si Jiggy Manikad. At pagkatapos po nun ay ako, si Julius Babaw, and of course, si Jeremy Wrightson sa Frontline Pilipinas, mga kapatid. Wow. Gano'n, so ibig sabihin, nung sinabi mo yun, Cheryl, sabi ko, bukas pala yung start. So, iniisip ko na yung mga story for tomorrow. Mas mahaba pa pala yung ikikwento natin sa mga kapatid natin. Pero naka-ready tayo para sa kanila. Dahil grabe na talaga yung schedule na binibigay pa lang up until now. Siyempre, nag-break lang kahapon yung team natin ng MQuest after nung Manila's Finest Ball Tour Saga. At siyempre, sa mga talagang patuloy na nagbibigay ng mga good reviews, ganadong-ganado yung mga team natin lalo. Pero nag-uusap-usap na lahat, siyempre, para doon pa sa ibang mga promo na ibibigay nila at updates na ibibigay nila sa mga kapatid natin, which is so exciting. It's a new era. Speaking of Manila's Finest, mga kapatid, January 1 pa lang, mahaba-haba nyo pa po mapapanood yan sa mga sinihan. Maliban, syempre, ang Manila's Finest at iba pang pelikula, syempre. Ito yung pagkakataon na maipakita po natin yung suporta natin sa pelikulang Pilipino. Ako na po, nakakaisa pa lamang ako Manila's Finest, hahataw ako ngayong weekend. Kasi nagtatrabaho tayo eh. Yes, yes, work doesn't stop. Totoo yan. And actually, maganda rito hanggang January 14, lahat ng entries pwede pa pong mapanood. And sabi mo nga ay pinuna ng mga co-actors ni Ashton, di ba? Yung kanyang pag-arte. Mararamdaman mo, magaling yung bata. Magaling si Ashton. I feel like 2026, 2025, she just got started doon sa breaks na binibigay sa kanya. But 2026, I feel like it's gonna be bigger for her. And magkakaroon sila ng book 3 ng Amutiana Section E ni Andres. Ang mga nagtatanong kasi yung mga fans, nasan daw si Andres all throughout the Manila's Finest. He is preparing for his Bagets the Musical, which is running on January 23. Kung nakita naman nila yung mga behind the scenes ni Andres, sobrang grabe rin yung preparation. Pero they support one another po, yung Ash Dress. Ayan. Ang daming aabangan. Exciting year. Not just for us, but for everyone. Happy New Year sa'yo, MJ. Happy New Year! See you guys tomorrow. Mga kapatid, naway maging tunay na masagana at mapayapa po ang ating bagong taong 2026. At yan ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.